Ako si Gracia, taga Cavite. 18 anyos, 5'2" ang height, morena, at mahaba ang buhok. Balingkinita ng katawan, pero malaki ang harapan. Hiwalay ang mga magulang ko. Sa Cavite nakatira si nanay. Kasama kaming magkakapatid. At si tatay naman ay sa Makati nakatira. Isang araw, pinagpasya ko na dumalaw sa tatay ko at para sorpresahin siya. Pero pagdating doon, ako pala ang masosorpresa. 3 taon na din pala ang nakalipas at si tatay may kinakasama ng iba. Nagalit ako sa nalaman ko. Galit na galit. Gustong manakit. Nagsigawan kami at nagsumbatan. Umiiyak ako nang umalis sa bahay ni tatay, kaya naiwan ko mga bagahe ko. Sumakay ako ng jeep na hindi ko alam kung saan pupunta. Nakailang lipat sakay ako ng jeep hanggang sa Luneta Park na pala ako bumaba. Halos mag 2 PM na din pala at kainitan ng hapon. Naupo ako sa isang bench sa ilalim ng puno at doon nagpahinga. Habang ako ay nakatingin sa malayo, nilapitan ako ng guard ng Luneta Park at inabutan ako ng bottled water, sabay sabing, "Miss, kanina ka pa dyan, uminom ka muna ng tubig, walang bayad yan," sabay ngiti niya sa akin. Ngumiti na lang din ako at nagpasalamat. Hindi ko namalayan na napahaba na pala ang aming kwentuhan. At lahat ay naikwento ko na sa kanya. At alam din niya na wala na din akong pera, pamasahe, pauwi ng Cavite. Dahil naiwan ko ang mga bagay ko at ayaw ko nang balikan kila tatay. Nagpakilala siyang si Jerome, guard ng Luneta Park. Napalagay ang loob ko sa kanya at mukhang mabait naman siya. 6 PM na pala at mag-out na daw siya. Hintayin ko na daw siya at ihahatid niya daw ako. At hinintay ko nga siya. Nang dumating si Jerome, ang sabi niya, "Tara at ihahatid na kita." Ang sabi ko naman ay ayoko pang umuwi at sabay sabing, "Isama mo na lang ako kung saan mo gusto." Sumakay kami ng taxi at bumaba kami sa Baclaran. Sabi niya, may malapit na sakayan dito pauwi ng Cavite. At ang sabi ko ay ayoko pang umuwi. Sasama ako sa kanya kahit sa motel pa. Biro ko sa kanya. Sabay sabi niyang, "Tara sa Sogo at doon tayo magpahinga at kumain." Sabay turo sa building na di kalayuan na dilaw. At pula ang kulay, Sogo Hotel ang pangalan. Nag-check-in kami. Pagpasok ng kwarto ay iba na ang naging kilos naming pareho. Para kaming magkasintahan na matagal nang nagkalayo at ngayon lang nagkita sa tagal ng panahon. Hinalikan niya ako sa labi at lumaban din ako ng halik. Nagyakapan kami nang hindi bumibitaw sa pagkakahalik. At unti-unting tinaas niya ang aking t-shirt at inalis. Bra na lang natira sa pang-itaas ko at pinabayaan ko siya sa pag-alis ng botones ng jeans ko. Pag-alis niya ng jeans ko ay binuhat niya ako sa kama at nag-alis siya ng damit at pantalon.
Naaninag ko ang bakat na bakat at nakaumbok niyang batuta sa suot niyang boxer shorts. Ang laki, ang taba, at ang haba ng kanyang batuta, para akong biglang natulala. Di ko namalayan na natanggal niya na ang panty ko at pumatong siya sa akin. Ibinukhan niya ang aking mga hita at pinaglayo. Hinalikhan niya ulit ako sa labi at unti-unting bumaba sa leeg at inalis niya ang bra ko. At para siyang sanggol na sabik sa gatas na akala mo ay mauubusan habang hawak niya ang kaliwa kong suso. At sinisip-sip niya naman ang utong ko sa kanan. Sa sobrang sarap ay nakikiliti ako. At unti-unting bumaba ulit siya ng halik sa tiyan, sa pusod ko at bigla siyang sumisid sa kuweba ko. Napakasarap, nakakabaliw na sarap, napapaungol ako tuwing lalaruin niya ang tinggel ko. Sobrang sarap, nasabunutan ko siya at lalong na ididiin ko pa siya sa aking kuweba. Basang-basa na ako, basang-basa na ang kuweba ko. Tumigil siya at medyo umangat, sabay tutok ng malaking batuta niya sa bukana ng aking kuweba. Nagulat ako at napaungol na lang ng aray dahil bigla niyang pinasok sa masikip at maliit na kuweba ko ang napakalaking batuta niya. Umagos ang dugo at nakita niya at sabay sabing, "Sorry, virgin ka pa pala." Tumango na lang ako habang pumapatak ang luha ko. Masakit, sobrang sakit dahil ang kuweba ko ay maliit at bigla itong napunit. Dahan-dahan siyang bumaon. Mahaba din pala talaga, mga 8 inches. Banayad niyang hinugot at ibinaon. Mula banayad, mabagal, hanggang bumilis. Ang nasabi ko na lang, ay shit! Ang sarap kahit masakit. At tuloy-tuloy kaming nag-sex habang nanonood ng porn sa TV. Ay ginagawa namin ang mga posisyon na napapanood. At nakailang rounds din pala kami. Natapos ang 2, 3, at hindi namin namalayan, umaga na pala. At naka 10 rounds na pala kami. Masaya kami habang ginagawa ang bawat rounds. Kahit pagod, pahinga lang konti at tira ulit agad. Nag-out kami sa motel ng around 10 AM at kumain sa malapit na Jollibee. Off niya daw ngayon at Sunday, kaya ihatid niya ako sa amin sa Cavite. Pagdating namin sa bahay, ay agad siyang nagpakilala sa nanay ko, na siya ay boyfriend ko. At doon nga nag-umpisa ang buhay ko na may asawa, dahil pinanugutan niya ang nangyari sa aming dalawa. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching!